Ito ang unang beses na makalalaya si Lola Alin mula sa kadenang mahigit 40 taon nang bumihag sa kanya. Nung una, masama ang tingin sa akin ng matanda. Mailap at tila ayaw magtiwala. Halika, Lola. Sama ka sa akin? Sa doktor? Doktor? Ha? Hawak? Hawak ka sa akin? Maya-maya pa, naglakad na si Lola. Ayaw magpahawak at tila ba nagmamadali. Sinong kausap mo, Lola? Katangian ng mga taong may schizophrenia ang nakakarinig ng kung ano-anong boses sa kanilang isip. Gumagala at naglalakad sila sa kung saan-saan, animoy pilit na tinatakasan ang mga boses sa isipan. Ito ang unang beses na nakapaglakad si Lola Alin sa labas ng kanyang kubo, na siyang naging selda ng matanda sa nakalipas na mahigit 40 taon. Ilang minuto na kaming naglalakad pero walang kapaguran si Lola Alin. Mabilis ang kilos at di mapakali, para bang may hinahabol. Imbis na pigilan, sinundan ko lang ang matanda. At maya-maya, May nagsasalita? mula noon, hindi na bumitaw sa aking kamay si Lola Alin. Sana nga, kaibigan na ang tingin niya sa akin. Sige, Lola. Konti na lang. Sige, 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 sige. Sige, sige. Huwag matakot. Lukso, lukso. Yan. Pero nang isasakay na namin siya sa van, Huwag ka matatakot. Huwag ka matatakot. Dito tayo. Sakay ka na dito. Nay, huwag ka matatakot. Kinakabahan siya, kinakabahan. Ha? Sasakay. Sakay. Hindi, Ayaw maglakad pa. hindi ka maglalakad. Hindi man ito maglakad. Wala, mabait kami, mabait Hindi man kami. Mabait, mabait. walang psychiatric ward ang buong bayan ng Ormoc sa Leyte. Wala ring libreng psychiatrist na pwedeng tumingin sa mga pasyente tulad ni Lola Alin. Merong private clinic pero sumisingil naman ng 3,000 piso kada check-up. Ang pinakamalapit na psychiatric facility nasa Tacloban pa, 3 oras na biyahe mula sa Ormoc. CET ka doon, si Philip. Abilin, sudugayin ka lang din. Sa loob ng sasakyan, walang tigil sa pagsasalita si Lola. Magallanes Village, Talin ha? Lakat Gadlin sa Pasay City, o ulit. Pasay City din ha, kumati. Hindi ko siya maintindihan, pero halo-halong emosyon ang mababaka sa kanyang muka. Saya at pananabik, takot at pagkabalisa. Pito, o. At sa Talin ha, kanaligis, o. Dagang Gadlin, kanaligis ka. Ulin, dagang Gadlin, hugutin kasing-kasing. Palubog na ang araw nang makarating kami sa Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban. Agad kaming inasikaso ng mga nurse at doktor ng EVRMC. Ayon sa psychiatrist na si Dr. Lorelai Henotiva, ang trauma at matinding kalungkutan ay posibleng humantong sa schizophrenia kung hindi ito maaagapan. All traumatic experiences can trigger depression. It depends on the degree of the trauma and the coping skills of the patient. Kailan may hindi raw solusyon ang paggapos at pagkadena dahil lalo lang daw matatakot at lalala ang hallucination ng pasyente.
Sa halip, binigyan kami ng doktora ng gamot na pampakalma. Ininjectionan din si Lola Alin ng antipsychosis medicine. Pero may pag-asa pa ba para kay Lola? Meron naman po sa lahat ng mental patients. Hindi naman sasabihin natin na magiging functional siya tulad nung before she was 18, but at least she can be functional at home. She can help in the household chores. She can do her personal hygiene to herself without assistance. That's the main goal for Lola at this point in time. Isang tableta. Hindi ko alam kung kakayanin ni Juanito na dalhin buwan-buwan sa Tacloban si Lola. Pero sana, ito na ang simula ng kanyang paglaya mula sa nakagapos niyang mundo. Sa pag-aaral ng UP College of Medicine, isa sa bawat 3 Pilipino ang may mental health problem. Ibig sabihin, posibleng umabot sa 28 milyon ang bilang ng mga Pilipinong may sakit sa pag-iisip. Ang problema, nasa 700 lang ang mga psychiatrist sa buong bansa. Lumalabas na 2 doktor lang ang nakatalaga sa kada 100,000 katao. Sa mahihirap na probinsya tulad ng Leyte na pirming sinasalanta ng kalamidad, mas mataas pa ang bilang. Gandang araw po. Hello. Ganda rin umaga mo. Gandang araw po. May anak daw po kayo na. Oh, yes, ma'am. Oo. Saan? Sa loob. Oo, kita Jerry. Gagawa ko doon at ni Nabinahan ko. Di marunong. Kinadena ninyo? Hindi ko kanan lang ito kung may ilakat ko. Kasi lumalayo. Kinalakat nga hindi na uli. 9 na taon nang nakakulong sa kwartong ito si Rolito, di niya tunay na pangalan. Mag-ito. Natin ito. Kumusta? Kumusta? Hindi, nag-istorya. Hindi nakakaintindi. Ano, kamantin ito nga. Ano sinasabi niya? Ay, wala, ito kisi, ito iyayakan, baga wala, ito ganit magkinurahab. Hindi, kami ito hindi, papasag na naman tiya kay, wala, man kami itong ako sa iyang medisina. Dahil niya magigisit yabado, may tumutiyabado, ang tangkil, ikot tayo ko na lang. Naguhubo. Naghuhubad? Nauro, ada tiya uro, kay ba man butangan namin uruhan. Di man iya di na oro. Hindi limpyo na lang namon liwat. Hindi nabaho nga di kami nakaka pangumlet kay malaan baho. Ito tubigan ko lang din sa sabunan. 14 anyos lang daw si Rolito nang magsimula ang kanyang problema sa pag-iisip. Nagsimula sa mataas na lagnat, nagkaroon ng seizures o paninigas ng katawan. Hanggang lumaon, gumagala na siya sa lansangan at naging bayolente. May pagkakataon nga raw na 1 buwang nawala ang binata at nang kanilang mahanap, halos mamatay na raw ito sa gutom. Kaya kung ginaagian ko hiya, dahil nagkikinan mga panit yung saging, naging bubuyongaw na toro nakluha. Kaya di man ako naruruyag nga, di ko hiagian. Anak ko. Ako. Hirap lumaon. Do, ayun. Sige na karigo doon. Batid ni Tatay Romeo na mali ang pagkadena kay Rolito. Pero mas delikado raw kung hahayaan niya ang anak na gumala sa marahas na mundo. Sarado ko na kundi SWD kay diri ko na balaod. Inilog ko na lang kay simire ko. Bisan ako presohon kita akong pagkontak anak nga diri patayon ha mga magdroga gawas. Bisan naman natak anak mamatay basta din itak balay. Sinubukan ng pamilya na ipagamot si Rolito. 3 doktor na raw ang kanilang kinonsulta at buwan-buwan aabot daw sa 8,000 piso ang kanilang gastusin. Sa mahal ng pagpapagamot, hindi rin daw nila ito natustusan.
Oo, busa nagkarabaw. Lahat? Salin. Para, Kinin ko nang kinin, maulian lahiya. Paghingad to ang paghipasente ko sa ospital, di ko naman kaya ang medisina mapalit nga tanan. Ginagawas ko. Duha ko ka sulod. magkano niyo po nabenta yung kalabaw ninyo? 22 ano sa 15. Tapos May- naubos lahat sa Oo. gamot? Gastos, pasahe. Anamon, gastos ang para pasahe, ng medisina. Naulian yan sa kabulan. Kaman bumalik liwat. Ito nga iya sakit nga pagdepresya niya ulo. Kabilang sa mga sintomas ng schizophrenia ang pagkabalisa. Hindi mapakali sa isang posisyon, pirming gumagalaw at nagsasalita ng kung ano-ano. Epekto raw ito ng mga hallucination at boses na bumabagabag sa kanilang isip. Habang buhay ang gamutan sa mga taong may kondisyon sa pag-iisip. Di tulad ng ibang sakit, hindi ito gagaling sa isang tableta lang. Ang problema, lubhang napakamahal ng mga gamot. Paano ito kakayanin ng isang magsasakang baon sa utang? Ito ang dahilan kung bakit ipinasa kamakailan ng Mental Health Law o RA 11036. Layo nitong obligahin ang gobyerno na maglaan ng pondo para sa libreng gamot at konsultasyon ng mga may problema sa pag-iisip at magtayo ng mental health facility sa bawat komunidad. Mag-inject kita rin ha, okay na? Sa EVRMC sa Tacloban, libre ang gamot at konsultasyon. May libre po. Sa Eastern Visayas Regional Medical Center, we try to give free medicines if there are supplies. Unfortunately, there are times because of the patient workload, the medicines are easily depleted from the pharmacy. So, kailangan lang talaga tiyagain. Yes po, tiyaga, dapat you really have to be assertive in asking because For free medication. for free medications. Tulad ni Teteng at Lola Alin, schizophrenia rin ang diagnosis ng doktor kay Rolito. Inainti ko na lang po. Pero para umepekto raw ang mga gamot, kailangan araw-araw itong inumin. The problem is, number one is the poverty of the family. They could not provide the medicines that are prescribed by the doctor. Second, malnourished yung patient. Tsaka yung hindi sila regular umiinom ng gamot. Yes po, poor compliance to medications because of the financial problem. Oo. Kapag hindi tuloy-tuloy yung gamutan, Babalik yung signs and symptoms ng schizophrenia niya. Pag tumahining nga risperidon, usa kada gabi. Ang gamot ay unang hakbang lamang sa tuluyang paggaling ng mga taong may problema sa pag-iisip. Higit sa lahat, mas mahalaga ang tamang pagtrato at pag-aalaga sa mga tulad nila. Mahirap at panghabang buhay itong kalbaryo. Pero kung kinaya ni Teteng na makalaya sa kadena dahil sa tulong ng mga doktor, pangunawa ng komunidad at pagsisikap ng kanyang ina, marahil may pag-asa pang makalaya sa kanilang pagkakagapos sina Lola Alin at Rolito. Madaling husgahan ang mga magulang na kinakadena ang kanilang mga anak dala ng problema sa pag-iisip. Madaling sabihing mali ang kanilang ginagawa. Pero matapos kong makausap ang pamilya ni Teteng, Rolito at Lola Alin, alam kong hindi rin nila kagustuhan ang mga nangyari.
Hindi ko man initino yung masusugad. Kaya sakitan niya sugad ni 16, aniya edad. 16 years old. Barang kito paglaom nga masugad. Yan sabot namin niya pag-eskwela, pag-pulis. Kaya kang hadto nga daya na, kung wala hiya sakit pulis na good. Walang magulang, kapatid o kaanak ang magnanais na igapos ang sarili nilang kadugo. Sa totoo lang, ang problema sa pag-iisip ay hindi lang kalbaryo ng mga may sakit. Kalbaryo rin ito ng pamilya at komunidad na nakapaligid sa kanila. Hindi lang sina Teteng, Lola Alin at Rulito ang bilanggo sa sitwasyong ito. Ang kanilang mga kaanak, nakagapos din ang mundo. Ano pong pinagdadasal ninyo sa atin ninyo? Ma'am, ay, kanang gumaling ba, ma'am? Gusto ko talaga bisa siya mamatay, makakita ba sa kalibutan nga, ay, akala niyo ba sa kalibutan? Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.